Ito, ang latest weather update. Alamin ang pinakasariwang ulat panahon ngayon dito sa Information TV Educational Channel. Makikita natin sa ating latest satellite image animation, na bagamat nasa dagat pa yung tinatayang sentro ng bagyong si Marce, ay patuloy nga itong kumikilos palapit sa kalupaan ng Northern Luzon area. Makikita rin natin na yung makakapal na kaulapan nito ay tumatama na nga sa ilang bahagi ng Northern Luzon, particular na dito sa may bandang Batanes, Babuyan Group at mainland Cagayan. Kanina alas 4 ng hapon, ang sentro ng bagyong si Marce ay tinataya nating nasa laing 295 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Taglay ni Marce ang lakas ng hangin, umabot hanggang 150 kilometers per hour malapit sa gitna nito, at yung pagbugso naman ay umabot hanggang 185 kilometers per hour. Mabagal na naging pagkilos nito pakanluran nitong nagdaang 6 na oras. So makikita natin pag medyo bumabagal, mas mapapadalas ang pagtama ng kaulapan sa ilang bahagi ng Northern Luzon area. So malaki ang posibilidad na mababad sa paulan yung ilang bahagi nga ng Northern Luzon. Mamaya ipapakita natin yung ating rainfall forecast within the next 2 to 3 days sa mga lugar na direktang maapektuhan ng bagyong si Marce. So makikita natin sa latest forecast track na halos hindi naman na bago kumpara sa mga previous forecast track na ipinalabas nga natin or nakapaloob sa ating mga tropical cyclone bulletin na pinalabas natin itong mga nagdaang araw. Makikita natin na posibleng itong sentro ng bagyong si Marce ay maglandfall dito sa may bandang Babuyan Island area or tumawid sa karagatan dito nga sa may bandang pagitan ng Babuyan Island at ng mainland Northern Luzon. Tapos kung mangyayari itong tumama dito sa northeastern part ng mainland Cagayan, posibleng yung sentro nito ay tumbukin ang ilang bahagi nga ng Northern Luzon, Apayao, Ilocos Norte, or kumilos sa mga karagatan na may kalapitan sa mga nabanggit nating lugar. Hanggang inaasahan natin yan hanggang Biyernes ng umaga. Samantala, yung lakas nito, inaasahan natin ngayong araw, bago ito tuloy ngang tumawid dito sa may bandang Babuyan Channel, at posibleng lumabas ng ating Philippine Air Responsibility sa darating na Biyernes. So ulitin natin, dapat maging handa yung mga kababayan natin dito sa Cagayan, particular na sa may bandang Santa Ana, yung mga kababayan natin sa may bandang Babuyan Island, dito sa Apayao at Ilocos Norte, sa posibleng pagtawid or napakalapit na pagkilos ng tinatayang sentro ng bagyong si Marce. Samantala, lahat ng lugar na babanggitin natin na may warning signal ay dapat maging handa din po. Tamaan man kayo ng sentro or hindi, basta nasa loob ng periphery ng bagyo at may warning signal, dapat maging handa. Dito sa ating image, makikita natin itong bandang northeastern part. Nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 3 dyan. Samantala, yung dilaw na part naman, tropical cyclone wind signal number 2, dito nga sa may bandang Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Island, itong northern portion ng Kalinga, itong northern portion ng Abra, itong Ilocos Norte, itong northern portion ng Ilocos Sur, at ang lalawigan ng Apayao. So pag sinabi natin may warning signals number 3 and 2, maliit na lang yung lead time yan or yung palugit bago natin actually maramdaman yung sama ng panahon. Pag signal number 3, nasa 18 hours na lamang ang palugit natin. Samantala, pag signal number 2 naman, nasa 24 hours pa yung palugit natin bago ma-actual na maramdaman. Pero yung ilang areas na may kalapitan na, dito nga sa malalakas na hangin, ay posibleng nakakaranas na ng masamang panahon. Samantala, warning signal number 1 naman, dito sa mga lugar na naka-highlight ng light blue. Ito nga ay natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, sa natitirang bahagi ng Abra ng Kalinga, dito sa may bandang Mountain Province, Ifugao, Benguet, natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, at sa northern portion ng Aurora. Yung mga lugar naman na may warning signal number 1, hindi naman po agad-agad na makakaranas, karaniwan may palugit pa tayo na 36 hours or less bago natin actual na maramdaman yung direktang epekto ng bagyo. So baka magtaka po sila, may warning signal number 1 sa lugar nila, sa mga nabanggit natin, pero generally at this moment, habang pinapanood nyo ng live ay maganda at maayos pang panahon, maging handa po tayo dahil yun nga, 36 hours or less, magsisimula na ating maramdaman ang epekto ng bagyo habang patuloy ang lumalapit sa kalupaan ng ating bansa.